Yo, what's good sa inyo mga tol? Pogi Boy Mix na naman nga pala to. Wipe ko muna to. Pero yun mga tol, Pogi Boy Mix na naman nga pala to. Samahan nyo ako sa trip ko. Saan trip nyo nandun yung trip ko? Let's go! Ngayong araw, actually late na ako nakalabas ngayon. Anong oras na? Magsi 6 o'clock na. Kanina pa ako nakatambay sa bahay. Pero parang hindi ko alam, ang bilis ng oras, bigla na lang siyang nag-fast forward. Pero yun, pupunta tayo ng Jewel, mag-iigib tayo ng tubig. Kaya gusto ko lang i-maximize yung pagbablog at sana may magawang content. Kasi yun, gusto ko lang mag-daily vlog or mag-upload. Pero dapat kanina ko pa ginawa to para may nagawa ko kaso para kasing wala akong magawa ngayong araw, walang car meet kasi Tuesday. So talagang wala akong mapuntahan. Tapos naalala ko, mag-iigib pala ako ng tubig. So sabi ko yun, meron na akong gagawin. Pero yung mga tol, sa pagko-content, gusto ko nang seryosohin. Gusto ko nang mag-upload pa. Gusto ko nang gumawa pa ng mas maraming content at seryosohin na tong pag-vlog natin, no? Kasi nag-grow na rin tayo sa TikTok at sa YouTube. Gusto kong mag-upload pa, mag-daily vlog. At yun, gusto ko lang talaga na seryosohin na yung pagko-content at pagkagagawa ng video. Malay mo, di ba? Malay mo lang naman. Malay mo, meron tayong magandang kadudulutan sa paggagawa ng content. So, sa mga sumusuporta sa akin, lalo na sa TikTok, maraming salamat sa inyo mga tol. Patuloy lang tayo at yun nga, gusto kong gumawa pa ng mga content dito at gusto ko pang mag-upload, mag-vlogs, mag-daily vlogs. Kaya both ina-upload ko kahit na ganito, ina-upload ko sa YouTube, ina-upload ko sa TikTok. Talagang all in, no? All in yung pag-upload ko. So yun, gusto ko lang nasabihin sa inyo na yun mga tol, supportahan nyo supportahan nyo sa pag-vlog mga tol at paggawa pa ng content. Dahil marami pa tayong gagawin dito at marami pa tayong gustong ma-achieve. At yun nga, marami din tayong pupuntahan, marami din tayong gagalaan. At yun, tuloy-tuloy lang din ako mga tol. Pero yun, keep tayo ng tubig ski. Yan ang panahon, no? Pero mamaya uulan yan mga tol. Out of order siya tol. Paano yan? Out of order. Wala tayo sa ibang Jewel. Out of order mga tol. Ay, meron tayo magigib. Muna tayo sa kabilang Jewel. Pero mga tol, comment nga kayo kung trip nyo yung mga POV, no? Yung mga POV na vlogs, pero yung mga POV na driving POV. Yan, comment nga kayo down below kung trip niyo yung mga driving POV, yung mga pag-video, yung mga nakaganto. Yan, comment kayo down below para makagawa tayo ng mga ganun pang mga content, no? Yung mga pag-POV. Kasi dito maraming gumagawa nun sa kotse nila, yung mga nagpi-POV. POV sila ng mga car content ng pagdadrive ng kotse. Parang gusto ko lang din siyang gawin. Ganda ng Beamer nasa unahan natin, no? Ano ata yun M340i. Actually, isa yan sa option ko bago tong kotse na to Kasi yung M340i siya, all-wheel drive. Tapos sedan. Di tulad ng Mustang, rear-wheel drive. Pero matagal ko na kasing dream car yung Mustang kaya nag-Mustang ako. Pero BMW maganda rin talaga. Isa rin talaga sa top ko yung BMW. Isang dream car ko rin yung M3, yung G80 na M3. Pero maganda na niya ng BMW M340i. Ay, M55i pala yun.
So V8 din yan, yung F55i. Ganda. Nakikip tayo mga tol. Kevski. Sakto may cart dito. You know. Sakto may cart. Comment nga kayo tol kung maganda yung pang-vlog natin. Ayun, mamaruro to. Comment kayo down below kung maganda itong pang-vlog natin. DJI Action 6. Buti pa dito mga tol yung mga high school, no? Nabibigyan sila ng pagkakataon na magtrabaho pagkatapos ng school. Kailangan lang nila ng work permit sa school nila na pwede silang magtrabaho. Tapos, yun, pwede na sila mag-apply. Ka-apply sila, magtatrabaho sila after school. Galing, di ba? Mga tol, kahit na under 18 sila, pwede silang magtrabaho. Basta kailangan lang nila ng work permit galing sa school. So kukuha lang sila ng work permit sa school. Tapos yun, pwede na sila magtrabaho. Pero ano lang sila, may limit lang sila ng per hour pag nagtrabaho sila. I think mga ano lang 20 to 30 hours lang sila pwede magtrabaho every week. Pero 'di ba, napakaganda nun kasi kung ikaw high school ka tapos nakatira ka sa parents mo, pwede ka mag-work at may pera ka, 'di ba? May pera ka pambili, tapos na-maximize mo na nakatira ka sa parents mo na wala kang binabayaran. So, 'yun yung ginagawa ng mga kadalasan ng mga kabataan dito. At 'yun, napakaganda lang ng opportunity na pwede kang magganon sa Pilipinas kasi 'di ba, hindi naman sila nakakapagtrabaho pag high school. Yung 'di ba, yung iba kailangan pa nila ng second associate degree bago ka magpagtrabaho sa McDo or what. So parang what the heck yun, di ba? Pag ganun, parang what the heck yun. Pero wala, ganun talaga dito. Mas maganda yung opportunity ng mga kabataan at ng mga tao. Kaya mga tol, just natin magigib. Lakad naman natin tong aso ko. Sabi, may nag-comment dati na sa vlogs ko, hindi siya Pilipino. Sabi niya, black daw ba itong mga kung saan ako nakatira. Hindi, mukha lang siyang black, pero hindi to black. So yun tol, nung high school ako, di ba, na-mention ko sa vlog ko na dito pa rin kami nakatira. Kung saan ako dati, kung saan kami tumira nila mami, same apartment complex. So nung high school ako tol, dito kami natambay. Nakita niyo yun yung mga bato na yan. Diyan kami nakatambay mga tol, nakaupo kami dyan. Tapos may tropa kami dito. Yan, si Ahmad. Tapos yung isa namin tropa dito, nandito rin siya dati, si Destiny. Sila yung may-ari nung apartment na yan. Tapos may tropa pa kaming isa na nakatira din sa baba. So crush na crush niya yun mga tol. Crush na crush niya yun si Destiny yun. So yun, dati dito siya nakatira. Yan, tapos sa unang floor, yung lalaki na puti na may crush sa kanya. Tapos ayun, dati tumatambay kami dito. Ang bayan spot namin lagi ito. Ewan ko kung nandiyan pa rin sila. Alam ko lumipat na sila, bumili na sila ng bahay. Pero yung wala na sila dito mga tol. Alam ko wala na, pero dati marami akong mga katambayan dito. Ngayon wala na mga tol. Wala na tayong mga katambayan dito. Siyempre, mga nag-move out na sila, pupunta sa ibang state, yung iba bibili ng bahay, pero wala na akong connection sa kanila eh. Dati meron sa Snapchat pero naging inactive na sila. Yung isang tropa ko na lang na Filipino na tomboy yung nakakausap ko, or alam ko kung nasan pa siya. Pero dati lagi kami natambay doon mga tol. Ang dami namin, mga 8, mga 10, gano'n kami natambay kami hanggang gabi. Lalo na pag summer, napakasaya din nun kasi parang na-feel ko dun yung sa Pilipinas, yung natambay kayo, nag-chill kayo, yung gano'n, na-feel ko yung ganong vibes. Kasi diba sa Pilipinas masaya eh,
Dati natambay kami lagi sa computer shop sa Pilipinas. Alam niyo yun, lagi kaming natambay sa court sa Pilipinas. Lagi kaming tumatambay sa com shop hanggang madaling araw. Minsan pupunta sa BF Homes. Kaya kung mga taga Parañaque kayo, sa mga taga Maynila or taga Parañaque, yan, dati pupunta kami sa BF Homes kasi daming kainan dun eh. Nightlife talaga, di ba? Tapos yun, nag-change, pumunta dito. Tapos parang nung mga unang year ko, parang nalulungkot ako nun kasi sabi ko, men, ba't ganito? Parang wala akong ginagawa. Hanggat sa nagkatropa ako, sila, partida, magkaibang high school pa kami. Hindi kami same ng school. Sa ibang high school ako nun. Ka-rival namin yung school nila, pero dahil nga same ano lang kami, yun, nagkatropa. Nakilala ko sila dahil kay ano, yung sa tropa kong tomboy. Yun talaga yung mga nag-introduce sa akin. Hanggat sa yun, buong 1 to 2 years siguro mula summer year ng pagkatapos ng first year high school ko dito, kasi pinaulit ako eh. Dahil dati wala pang K-12, di ba? Dati ano pa lang, pagtas mo ng grade 6, first year high school ka na agad. So nung pagdating ko sa Pilipinas, first year high school ako, tapos nag second year high school ako, tapos pumunta ako dito dahil nga hindi ako nag 7 and 8 grade. Binalik nila ako dun sa mga kaedad ko. So pinalik nila ako sa kaedad ko, kaya nag first year ako ulit dito, tsaka second year. So parang hindi nila, binilang lang nila yung first year, second year ko sa Pilipinas sa 7 and 8 grade. So nung pagtas ng first year high school ko, yung summer na yun, doon ko sila nakilala kasi in ako sa skateboard nun eh. Nag-skateboard pa ako nun. Tapos nakita ko siya doon sa, kasi nga katabi lang namin yung apartment nila. Nakita ko nag-skateboard siya. Sabi ko, oh man, you skate. Tapos yun, nagkatropa na kami. Nag-skate kami papuntang skate park. Tapos nagkakilala kami sa mga tropa dito. Tapos yun pa yung parang gusto kong mag-ano nun eh. Gusto kong magkaroon ng mga sponsor sa pag-skateboard. Bro, hanggang heel flip lang yung naland ko eh. Tapos nag-ollie ako. Favorite ko yung nag-ollie-ollie. Uma-ollie sa mga curve, nag-ollie ng mga ano, ng mga skateboard, ganun. Dito ko naland yung heel flip ko, mga tol. Yan, dito pala, dito, dyan sa kalsada. Naka-stationary lang ako, tapos yung tropa kong tomboy, nalaland niya yung kickflip. Tapos ako mas komportable ako nun sa heel flip eh. So, or i-flick yung heel flip, mas komportable ako. Tapos hanggat sa nagulat kami, naland ko yung heel flip. Tapos yun, na ano na. So yun, pagtapos ng second year mga tol, yun na, nagkahiwa-hiwalay na. Yung isa, ito, yung may-ari niyan, si Destiny, lumipat na sila ng bahay. Tapos yung isa napariwala. Tapos yun, yung tropa ko rin na tomboy, na ano din siya, tawag dito, nag-away yung mom niya tsaka yung stepdad niya, so nag-move out din. Hanggat yun, nag-ano na lang ako noon mga tol, nagsariling ano lang ako noon, naging solo na lang ako noon. Wala na akong tropa, doon na rin ako tumigil mag-skateboard. Tapos nung third year ako, doon ko na nakilala yung tropa kong si Jake. Yun, 6'8 guy yun. Takad yun men, 6'8, parang si Lebron. Pero hindi siya dumadunk, di niya abot yung rim kasi medyo mataba siya. Tapos yun, nakilala ko si Jake hanggang senior year. Tapos yun na yung nagbablog ako sa English channel ko. Ewan ko kung nakita nyo yun, yung English channel ko na .boymix. Yun, may mga vlog kami ni Jake doon. Pagtas ko ng 4th year high school, nagtrabaho ako sa McDonald's. Tapos wala akong kotse na, nanghihiram lang ako sa stepdad ko tsaka sa mom ko kasi yung kotse ko na Mustang noon, may Mustang tayong 2003. Nabangga ako yun bago mag senior year ng high school sa ulan. Dumulas ako sa ulan. Kaya parang very meaningful sa akin yung Mustang eh. Kasi nagkaroon ako dati tapos parang hindi ko nagawa yung gusto kong gawin sa Mustang at parang naging ano siya sa akin. Naging makahulugan no yung Mustang, kaya nag-Mustang ako ulit ngayon. Kasi dati nga meron akong 2003 na Mustang, tapos na ano siya men, na nabangga. Tapos wala akong kotse nung senior high ako. Tapos yung mga katropa ko senior high, may mga kotse sila.
Alam niyo, tapos ako wala akong kotse, parang binan ako ng mama ko mag-drive nun. Parang nalungkot din ako nun, na-depress ako nun ng mga time na yun kasi parang binan nila ako mag-drive. Tapos parang hindi ako nakapag-trabaho kasi dapat gagraduate ako ng maaga nun ng high school. Dapat pagtapos pa lang ng second quarter ng December tapos na ako ng high school. Pero dahil nga hindi ako na-aksidente yung Mustang, para sabi ko useless lang yung pagka-graduate ko ng maaga, mag-i-stay na lang ako. So nag-stay na lang ako sa school kasi wala rin naman akong gagawin sa bahay nun dahil nga hindi ako makakapag-work. Tapos yun, nung senior year ako, doon ko na-discover yung content creation, yung pagbablog. Doon ko na siya na-discover at napanood ko na sila Casey Neistat, tapos sila Kong TV ng mga time na yun. Tapos sobrang booming nung gaming scene. So doon ako nagsimula na mag-content sa English channel ko. Kaso parang, alam niyo, nag-grind ako nun. Pero wala, mabagal nga, matumal. So kaya ako lumipat dito sa Philippine or sa Tagalog content. Dahil actually, ang tagal ko na 2017 pa ako nag-start na mag-vlog nun sa English channel ko. Tapos wala, mabagal talaga. Kita nyo hanggang ngayon 1,700 followers pa lang ako dun or subscribers. Hindi tulad dito sa TikTok, ang bilis, nakapag 3K na kaagad ako, wala pang isang taon. Samantalang yun, halos 10 years ko nang ginagrind. Pero yun nga, na-discover ko yung pagbablog nun, content creation. So nagtrabaho ako sa McDo, hinahiram ko yung kotse ng stepdad ko pag nagtatrabaho ako. Tapos yung una kong 2 sahod, mga tol, dun ako bumili ng camera. Bumili ako ng Canon G7X Mark II. Yun yung camera na sinimulan ko mag-vlog. Actually, yung iPhone 6s ko yung una kong camera nun, or yung vlogging cam. Pero yung actual na vlogging camera talaga na camera, yun, Canon G7X Mark II. Yun yung pinang-vlog ko. Unang 2 sahod ko sa McDo, pinambili ko nun. Tapos yun na, nag-vlog kami ni Jake. Kasama ko siya kung pupunta kayo sa That Boy Mix na YouTube channel ko nun. Nandun pa rin. So doon ako nagsimula ng content creation. Hanggang sa ngayon, nagbablog pa rin tayo. Tumigil na tayo sa English channel natin dahil nga mas nakakaroon tayo ng momentum dito sa Tagalog vlogs or Tagalog buhay sa Amerika content. Kaya muna ako sa TikTok. Sipin nyo, halos 10 years na ako nag-vlog dun sa English. Tapos parang ngayon lang ako na-monetize. Tapos yung views ko medyo mababa. Kaya sabi ko, bounce na muna ako dito. Try ko yung TikTok. Tinanong ko si ChatGPT. Si ChatGPT lang yung tinatanong ko nun pag may mga question ako So tinanong ko si ChatGPT nung nakaraan, mga couple months ago. Sabi ko, ano ba ChatGPT, pag ganito yung scenario, binigay ko yung scenario ko. Tapos yun, sabi ni ChatGPT na mag-TikTok nga daw muna ako. So yun, nag-grow tayo sa TikTok. Yan, may mga nagpa-follow na sa atin sa TikTok. Dito yung mga tol, dito ko siya nakita, nag-ollie siya dito. Tapos yun, nag-skateboard kami. Pero yun lang naman yung kwento ko dito nung parang growing up ko. Hanggat sa nandito na tayo mga tol. Lahat yun na-document ko. Pero lang nung high school ako, actually 4th year na ako. Pagtas na ng 4th year ako talaga nag-vlog So pagtas ng 4th year ko, nung gumraduate ako, doon ako nag-vlog ng mga YouTube videos. At nasa channel natin na That Boy Mix yun, sa isa nating channel. So yun. Pero ngayon nandito na tayo sa Pogi Boy Mix. Kaya try natin na yun, magbigay kaalaman at pakita lang ang buhay natin dito sa Amerika. Yes sir!